Suntukan sa Las Vegas at napakalaking kontrata ni Victor Wembanyama. Nag-take pa ng pay cut sa lagay na yan. LaMelo Ball naman officially welcome na ng Timberwolves. Grabe, napakaraming nakuha ng Charlotte Hornets sa trade na to. Isa na namang insidente ng suntukan sa practice ang nangyari sa NBA ngayong araw mga idol sa pagitan nitong si Tyler Herro at ni Bam Adebayo. Parang Draymond Green at Jordan Poole lang action mga idol. Pero hindi na magkakampi ang dalawa dahil na-trade nga itong si Tyler Herro papunta sa Milwaukee Bucks. 7 years na naging mag-teammate ang dalawa mga idol sa Miami Heat, tapos eto lang ang mangyayari. Ayon mismo kay Shams Charania ang balitang to, pero wala pang lumalabas na footage kagaya nun kay Draymond Green at Jordan Poole. Medyo malalim yung pinaguhugutan mga idol ni Bam Adebayo kung bakit niya sinuntok sa mukha si Tyler. So eto yung summarize ng pangyayari. Pareho mga idol na nasa Las Vegas itong si Bam Adebayo at si Tyler Herro dahil Summer League ngayon sa NBA. At nangyari ang insidente mga idol sa isang hotel gym sa Las Vegas. Nag-cruise ang landas ng dalawa mga idol during practice. Kev, now former Miami Heat teammates Bam Adebayo and Tyler Herro got into a physical altercation on Friday morning here in Las Vegas. Sources tell me that Bam Adebayo struck Tyler Herro in the face area as they were walking off the practice court at a Las Vegas, or a noticeable cut on Tyler Herro, but there was a strike to the face area, and now dagdag pa ni Shams Charania sa kanyang balita mga idol, kinumpronta daw ni Bam Adebayo si Tyler Herro dahil sa nag-leak na text messages following the trade na nangyari kay Tyler Herro papunta sa Milwaukee Bucks. Pinaniniwala ang gumamit ng alternate account itong si Tyler mga idol para tirahin si Bam, at nakita syempre yon ng Heat big man. Laman ng chat ang pag-criticize ni Tyler Herro sa laro ni Bam Adebayo. Binabayaran daw ng $60 million to be a top tier defender on some nights si Bam. Ang nag-screenshot ng usapang to mga idol ay ang fan na kausap ni Tyler Herro. And for the context mga idol, babayaran pa ng Miami Heat for the next 3 years si Bam Adebayo ng $50 to $58 million per year. Siguro may halong inggit itong si Tyler kay Bam Adebayo dahil sa napakalaking diferensya ng kanilang sahod for next season. $33 million lamang si Tyler Herro for 2026 to 2027 at expiring pa yung contract ni Herro. Tapos kit pa ni Tyler Herro sa kanyang alternate account bakit daw mas worried pa ang Heat fans sa kanya dahil hindi naman daw siya ang best player sa kupunan. Sa madaling salita, sa kanya ang sisi pag natatalo mga idol ang Miami despite having a lower contract compare kay Bam. Kaya siguro pinangalanan nga Bam itong si Bam Adebayo dahil meron talaga nga panggagamitan in the future, at eto na nga, nangyari na. Friday morning sa Amerika nangyari to mga idol, at kinagabihan ay merong laban ang Milwaukee Bucks at Miami Heat. At dito nakita si Tyler Herro na mukhang malinis naman yung muka at walang pasa. All praise pa siya sa Miami at no negative comments, lalong-lalo na kay Bam. You know, the front office guys, we're all good in Miami, and it's just the opportunity for both sides to reset, get a fresh start, and we're both super happy for this. Nang matanong mga idol sa insidente itong si Tyler Herro, hindi siya nagbigay ng comment. Aware din ng Miami Heat sa nangyari mga idol at nag-decline na magkomento sa insidente. Ayon naman kay Chris Haynes, mukhang hindi yata nagamit ni Tyler Herro mga idol ang kanyang boxing skills kay Bam. Nag-resurface din sa social media mga idol ang dating podcast nito nga si Bam Adebayo at ni Tyler Herro. Tinanong ni Tyler si Bam na kung sakali mang magkasuntukan on the court, sino ang inaasahan niyang re-rest back sa kanya. At eto ang naging sagot ni Bam Adebayo. I'm gonna say T, just because we got the longest relationship. Yeah, I'm coming. Good luck sa mga rookies dahil meron pang Giannis Antetokounmpo ang Miami. Dagdag ko na rin mga idol ang resulta ng laban sa pagitan ng Miami Heat at ng Milwaukee Bucks sa NBA Summer League ngayong araw. Tinambakan ng Miami mga idol ang Milwaukee sa score na 119 to 86. Entering his 4th season sa NBA mga idol, pumirma ng $252 million maximum rookie scale contract extension si Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs.
Napakalaking pera neto for a 22 years old mga idol, pero nag-take pa ng pay cut si Victor Wembanyama sa lagay na yan. 5-year contract to mga idol at may player option in the 5th season. Eligible sana mga idol for a 30% of the team salary cap itong si Victor Wembanyama worth $303 million for 5 years. Nakatipid ng halos $50 million ang San Antonio Spurs dahil sa pay cut na yan ni Victor. 25% lang ng team salary cap ang kinuha ni Wemby. Pero bakit parang napakalaki yata ng $303 million na yon kung sinagad ni Victor Wembanyama? Dahil yun mga idol, sa nanalo siya ng Defensive Player of the Year at nakapag All-NBA team din. Pero disclaimer lang, ang pinirmahang kontrata ni Wemby either way kung tinanggap man niya yung 30% ay magti-take effect pa for the next season. At yung 30% Supermax escalator naman ay makukuha lamang ni Wemby pag naglaro siya ng 65 games at least sa susunod na NBA season. Merong mga criteria na sinusunod mga idol kung bakit ganito kalaki ang nagiging sahod ng mga young superstars. Number 1 of course, maging MVP, Defensive Player of the Year or maging All-NBA. Isa sa mga awards na yan kung bakit lumalaki mga idol ang sahod ng isang NBA player. Best example neto mga idol ay nung tinanggap ni Derrick Rose ang 30% maximum contract nang manalo siya ng MVP noong 2011. 22 years old pa lang din noon si D. Rose mga idol kapareho kay Victor Wembanyama ngayon. Pero kung ikukumpara mga idol ang extension ni Derrick Rose at ni Victor Wembanyama, grabe yung itinaas. $94.3 million lamang ang nakuha noon ni D. Rose mga idol for 5 years. Times 3 halos ang itinaas sa supposedly 30% max escalator ni Wemby. Higit na mas malaki din ang kontratang yan kumpara mga idol sa career earnings ni Dwight Howard, ang former NBA superstar. $247.8 million lamang si Dwight habang si Carmelo Anthony $262.5 million career earnings in 19 NBA season. At habang tumatagal, lumalaki palalo mga idol ang sasahurin ng mga batang superstars. Ngayong araw mga idol na finalize na ang 4-team deal involving Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Charlotte at Minnesota Timberwolves na magdadala kay LaMelo Ball sa Minnesota. Sobrang dami nang nakuha ng Charlotte Hornets mga idol sa trade na yan, including Naz Reid, Muhammad Duguay, hindi ito yung nasa Atlanta, 2033 first round unprotected pick from Minnesota and pick swaps from 2028 to 2030 and 3 second round picks mula sa Timberwolves. Matatanggap naman ng Brooklyn Nets si Julius Randle, Joshua Jefferson, ang 20th overall pick ng NBA draft. And of course, for the Timberwolves, LaMelo Ball, Josh Green, Isaiah Evans ang 33rd overall pick ng NBA draft, habang ang Bulls naman makukuha ang big man na si Nick Claxton.